Naubusan ka na rin ba ng idea kung ano ang lulutuin mo bukas? Pwes, ito naman ang subukan mo dahil itong ating recipe hindi lang basta masarap, matipid din at sigurado na papasok sa budget mo, magugustuhan pa ng buong pamilya mo. Kaya tara, simulan na natin. Magandang araw, itong ating beans, ang bili ko po rito ay 35 pesos. Iso-soak natin overnight or kahit 8 oras. Naglagay ako rito ng around 2 teaspoon ng baking soda. Ito po yung ating ingredient na ginagamit para mapalambot ang beans, and after kinabukasan, ito ay i-rinse lang natin. Kailangan malinis yung gagawin nating paghugas dahil alam nyo naman po ang mga beans pag hindi masyadong malinis ang ginawa nating hugas, ay nako, kabag ang aabutin natin dyan. Baka nga pala hindi ka pa naka-like and follow sa ating page, pakipusuan mo na rin ang ating recipe today. Salamat! Bali, ito nga ang ating beans ay papakuluan natin ng 10 minutes. Ito po, malambot na po kasi to. Gawa nga nung ating baking soda, kaya kailangan ay mapakuluan lang kahit ilang minuto para lumambot pa at maluto. Then after that, ganito na ang itsura niyan. I-drain natin yung tubig, set aside muna natin. At dito sa ating recipe, kahit anong brand ng paborito mong hotdog ay pwede mong gamitin. Pwede ka nga rin palang maglagay dito ng pork belly or pwede rin naman ang ham at bacon. Pero dahil ito nga ay easy at medyo budget-friendly recipe, kaya naman hotdog ay sapat na. Shallow frying lang yung ating gagawin para dito sa mga hotdog na to. At dito kung gusto nyong mas liitan pa yung pagkakahiwa ay pwede naman. Then magigisa lang tayo ng ating aromatics. Pero kung nakaka-LL po kayo, pwede nyo itong lagyan ng bacon. Mas masarap kasi talaga kapag may bacon to. Optional, pero mas masarap kapag nilagyan mo white wine or red wine kahit konti lang. Talagang iba yung lasa. Pwede ang tomato sauce at syempre pwede rin ang spaghetti sauce. Ako ang gagamitin ko spaghetti sauce para mas matipid. Ibuhos na natin yan at ating simutin. Then timplahan natin paminta, seasoning granules. Naglagay rin ako ng konting dried oregano for extra flavor. Then haluin natin. At ito lalagyan na natin ng tubig. So itong recipe na to, hindi to masyadong masabaw. Yung saktong-sakto lang talaga. Then haluin natin at tatakpan natin. Papakuluin muna natin. Basically, itong recipe na to, binibake talaga to. Lalagyan mo ng maraming cheese sa ibabaw tapos ibibake mo para mas masarap talaga. Pero dahil tayo nga ay nagtitipid at gusto natin ay yung mabilisan lang, kaya hindi na natin to ibibake. Nilagay ko na yung ating beans, then haluin natin. Ngayon po ay mahina na yung ating apoy. Tandaan po, itong beans po ay malambot na to, kaya kailangan gentle lang tayo sa paghalo. At kung gusto mo ng medyo spicy, ay pwede ka namang maglagay ng kahit anong pangpaanghang dito. So mahina yung ating apoy, tas hayaan nating mag-simmer. Mga 10 minutes ay okay na yan. Yung nanuot na yung lasa dito sa ating mga beans, i-adjust nyo na po yung lasa. Maglalagay ako rito ng konting grated Parmesan cheese, pero ito po ay optional lang. So itong mga recipe na to, niluluto ko talaga to noong ako ay OFW pa. Pero syempre dito sa Rock Foodie ay gagawa natin ng mas easy at mas affordable na version para naman ma-try nyo din. At kung sa tingin mo masarap to, pakilagay naman sa comment section. I love easy and budget-friendly recipe. Salamat sa panonood at kita-kita tayong muli sa susunod. Bye!